Okay po, magandang araw mga kabarya. May na-receive akong parcel na naman galing kay Coin Picker. Uy, Sorsogon. Ang layo pala nito ni Sir. Sorsogon, akala ko Manila lang to siya. So, legit po na online seller from Facebook. Ito si Coin Picker. At ito na po, bubuksan natin yung kanyang pinadala na pagkalam ko, ito yung PNB. Pagkatanda ko, PNB na Centennial Coin. At mayroon din kasamang mga MacArthur's na silver coin. So, this is it. Bubuksan natin. Medyo malaki yung box niya. Kasi malaki yung box nung Centennial coin. So, mababa lang to binigay sa akin ni Sir. Pero meron siyang yung value na bigay niya mababa lang. Pero meron siyang catch. May ano daw, gas-gas ata yung coin capsule. Sabi ko, it's okay, tingnan na lang natin kung, kasi hindi naman daw ganun kalala. Ayan, sagana pa si Sir sa JRS na packaging tape. Dito kasi sa Cavite, yung suki ko ditong JRS, hindi na nagbibigay ng packaging tape. Cost cutting na daw sila. I think sa Sorsogon, masagana pa. Okay, buksan natin. Hindi ko alam kung saan yung proper na area. Dahan-dahanin na lang natin kasi velvet box yung ano nito, yung Centennial coin. Baka madiretso natin. Ayun, binalot pa pala ni Sir. Good. Kasi nag-worry ako dun sa box ng PNB dahil velvet box yun siya, baka madiretso natin yung cutter. Okay, medyo matigas, huwag pilitin. Ayan. Yan, binalot pa ni Sir Good kasi. So, ito na po yung box. Ayan. Yung Centennial ng PNB. Wow. So, napaka-impressive nitong box ng PNB. Akala mo pang gift ng Christmas. May ribbon pa. Okay, so far yung box maayos naman. Ito yung kanyang outer box, cartoon. And buksan natin yung loob. Ito yung velvet box. Okay. Dahan-dahan. Ayan. So, sa box pa lang nila, hindi ko sure kung kita nyo sa camera, pero may naka-mark na dyan. Hindi ko, kung talagang ganito yung design niya or nag-fade lang siya dahil sa kalumaan ng panahon. Ayan po, PNB, nakasulat, and 100. I think 100 years yan siya. Meron pa ka dito sa nakasulat eh. Ano ba yan siya? Di ko na masyadong mabasa sa sobrang nag-fade na. Pero meron dito PNB and then yung logo ng PNB Bank at nakasulat 100. 100 stands for 100 years nila or centennial. So ito yung kanilang centennial coin. Commemorative coins. Ayan. Okay, so dito rin siningit ni Sir yung mga MacArthur. Kasama to sa order ko kay Sir. So dalawang MacArthur coin, isang 1 peso at isang 50 centavos. Ito siya. At yung 1 peso. Okay, mamaya titingnan natin. Babalikan natin yan sila. Kasi mas exciting tong PNB na Centennial. Okay, tigas. So mukhang, actually pangalawa ko na to. Mukhang ganito talaga yung box ng PNB. Fit na fit yung coin. May iba kasing gumagawa ng commemorative coin, yung box maluwang sa kanila, but it seems ganun talaga yung sa PNB, talagang fit na fit siya, parang sadya yung pagkagawa. Okay, sabi ni Sir may mga scratches daw, pero I think acceptable yung scratches niya. Actually naghanda na ako ng coin coin capsule pamalit dahil kasya din ba, kasya din yung ito. Siya nabili ko lang sa online, marami nito sa Shopee o kaya sa Lazada. Ang bala ko sana papalitan na lang in case. Pero sa tingin ko acceptable naman yung scratches niya. Hindi lang talaga siya masabi nating flawless. Kasi sa picture ni Sir, nabuksan niya to eh. Hindi ako sure paano niya nabuksan. Pero pagkakalam ko itong mga original na capsule na ganito, hindi to siya basta-basta nabubuksan. Kasi sobrang sikip nito, sobrang ano ba tawag dun? Tight masyado, sikip masyado. Okay, so wag na lang nating piliting buksan. Yung mga scratches, sa lang siya, sa capsule. Ito yung paliwanag ni Sir, kaya binigay na lang sa akin ng lower price.
But sa picture kasi masyado siyang masyado siyang ganun talaga kalala. Pero dito sa actual, hindi naman pala siya ganun talaga. So far, okay pa naman siya. Acceptable. So 1 up to 10, I think nasa 7 or 8 pa rin yung pristine condition ng capsule. Pero yung coin is perfect. Proof finish. So nakasulat dyan. Check na natin yung coin. Okay, ayan yung mga scratches kita. Pero sa coin wala. Pero sa labas lang talaga. Sa capsule mayroong mga scratches. Nakasulat Philippine National Bank. Century of Excellence 1916. Imagine 1916 pa pala yung PNB Bank. 1916 to 2016. So 1916, ito yung bangko na pumalit sa Bangko Espanyol Filipino, yung mga bangko ng mga Kastila sa Pilipinas. Si Queen Isabel pa yun that time. So nung sinakop natin ng mga Amerikano, ito na yung pumalit na bangko, yung humawak. Ito yung bagong pangalan nila, Philippine National Bank. And I think hanggang anong year ba yun siya? 19 after World War II ata. Nawala na siya, yung authority nila na gumawa ng currency, kasi that time yung PNB, sila yung gumagawa talaga ng pera, parang sila yung bangko sentral ng Pilipinas that time. Okay, dito sa likod, ayan yung Masonic door, yan yung ginawa nilang symbol, kasi yung first office or headquarters ng Philippine National Bank doon sa Masonic Temple. I think sa sa Manila. Saan ba to banda? Sa Binondo. Escolta yun, sa Escolta, Manila. Yun yung meron doon Masonic Temple. So doon yung una nilang ginawang headquarter. So yan yung steel door. Kaya yan yung ginawa nilang symbol sa likod. Nakasulat Republika ng Pilipinas 1916. So yan yung pag-establish ng Philippine National Bank. I think meron dito sa certificate. Masyado kong na-explain. Meron pala ditong certificate of authenticity niya. I'm sure merong literature dito. So tingnan nga natin. So 1916, 2016. Ayan. So, pinaliwanag ko pa. Meron na pala dito. Babasahin na lang. na-testing tuloy yung history ko. Sa yung knowledge ko sa history. Meron na pala dito. Okay. So yung sa likod, ayan po, yung symbol nila. Ginamit nila dito yung steel door ng, saan ba dyan? Ayun, Masonic Temple, nakasulat, malinaw. Okay, close natin. Philippine National Bank formally open its door to the public with headquarters in the Masonic Temple. Ayan, Escolta, Manila. Yun yung headquarters nila. Okay. Sila din yung gumawa dati ng mga banknotes sa Pinas, yung pera ng Pinas, yung PNB yung dating gumagawa. Until time, anong year yun na pina-stop sila. Meron siyang yung sinakop natin ng Amerikano, nilipat na sa, saan ba yun dito? Hindi ata binanggit dito. Investment, 1980, saan ba yan? I think 1940, ata yun. Dito, sinabi dito 1955 become country de facto, okay, and then become investment. So 1955. So hanggang siya 1955 siya nag-exist na sila yung gumagawa. And then until that time, kinuha na ng government ng Philippines, which is yung under na tayo ng mga Amerikano, ginawa na nilang Bangko Sentral. Yung Bangko Sentral na yung gumawa talaga ng pera, hindi na yung PNB. Parang for temporary, during transition, ayan, binigay muna sa PNB. Kasi dati silang Bangko Espanyol Filipino. Then, naging PNB ang humahawak at sumunod yung Bangko Sentral na ng Pilipinas. Yun na yung gumawa ng English series ng mga banknotes natin o perang papel. So, sa likod, andyan yung natin, specification, Nordic Gold. Yun na yung term na ginagamit nila, imbis na gold-plated. So, yan yung bagong term na ginagamit nila. In fact, gold-plated lang po talaga sila. Pero sa mga ganitong documents or specification, tawag nila is Nordic Gold. So, andyan yung composition, copper, diameter, and dito sa baba, kung sinong nag-mint. So, itong kagandahan, so gawa daw siya talaga ng Bangko Sentral sa planta ng Quezon City. Ayan, meron ng sariling planta yung Pinas. Okay, so dito sa harapan, yung PNB,
Ayan. Tapos 100. Ayan pala. A Century of Excellence. Parang yun yung nakasulat dito sa ano. Okay, balikan natin. Yan natin nakasulat dito. Yan, nag-fade lang. Ayan. Ayan, PNB. And then 100. Then dito sa baba, meron pang nakasulat na halos di mabasa. Ito nata yun. Century of Excellence. 1916 to 2016. Nag-fade lang siya. Yan pala nakasulat. So, yung box niya is made of velvet box. So far, wala namang damage. Maayos pa yung condition dahil na ano siya dito sa outer box niya. Okay. So, thank you po, Coin Picker. Na-receive ko na yung item. All in good conditions. Maraming salamat. Check natin din sa numista nga yung ano nito. Kasi dito sa ano niya, specification, walang binanggit ng mintage. Gusto nating malaman yung mintage nila. Kung ilang piraso ba itong ginawa ng Bangko Sentral. Yun yung problema minsan dito. Hindi siya naka-indicate. So, we need to find other resources. Ayan, dito sa ano. I-flash ko rin sa screen dito sa phone ko. O sa ano natin. Para ma-view nyo rin po later. Magawa ako ng isang screenshots. Okay, yung Philippine National Bank. So, yan salamin. Kasi medyo malayo yung laptop. Okay, nandito rin sa Numista website, yung Philippine National Banks. Classified daw siya as token. Sana yun? So, classified siya as token. So, hindi siya coin, kundi token. Okay, medal, kundi token siya. Miscellaneous token. Okay. So, hindi pala siya coin, ang right term. Pero sa mga collectors, commonly tawag sa kanila PNB coins lang din kasi yun na yung nakasanayan natin, coin or barya. Or minsan tinatawag din ng mga collector na medal. Kasi hindi naman siya matawag sa coin kagaya nito. May nakasulat talagang, ano ba nakasulat yan? 50 centavos. So, meron silang value. Meron siyang face value na naka-indicate. Dito wala. So, commonly tinatawag nilang medal. Pero dito sa Numista website, tinawag siyang token. So, same ang ano, Nordic Gold, the weight 15 grams, 34 mm, then round. Okay, nag-feature sa PNB logo. Ayan, yung Centennial logo. Okay, so yun din halos lahat yung mga nandito sa ano. So, titingnan lang natin. Ginawa daw to ng 2016. Oh, so yun. So, 2016 siya ginawa. Year lang, pero walang nakabanggit kung ilan piraso yung ginawa nito. So, yun yung very unfortunate. So, wala tayong idea talaga kung ilang piraso ginawa nito. Okay? And kung titingnan natin yung Numista Rarity Index, kung gaano siya ka-rare, sinabi dito yung rarity nito, index is 95. Napakataas. Hindi po yan siya accurate talaga yung ano, rarity index, but at least meron tayong reference compared sa iba. Check natin dito rin mga rarity nitong ibang coin na na-receive ko kay Sir Coin Pickers. Okay, yung rarity niya is 95. Wow, so mataas masyado yan. Kung sa mga coin collections, parang ano siya, kung sa grades pala sa elementary sa mga estudyante, so napakataas, 'di ba? 95 kung sabihin natin ganun kung sa school grade. So hindi pala 'to basta-bastang barya. Okay? Or tawag nila token or medal. Wow. May mga scratches lang. Actually, pwede naman natin siyang palitan. Meron ako dito, pero much better yung preserve na lang natin yung original talaga niya. Okay, balik lang natin siya. Wow, tight. Pati yung pagbubukas sa kanya, masyado siyang masikip. Hindi siya ganun nagkaano ha, oh. Grabe. Okay, talagang nakakosto or kaya customize siya o gawa talaga siya intended para dyan. Ayan po, and then dito yung lagayan. Wow, ang ganda ng presentation nito. Yun lang yung ano niya, nagka-scratches, hindi natin alam kung bakit. So, I think saan ko 'to ilalagay? Wag na lang, baka ma-scratch din siya. Okay, pangalawa ko na to siya sa mga ano ko. Ayun, medyo nag-ano na siya. Yun pala yung parang disadvantage nito. Ngayon ko lang to napansin. Sa sobrang sikip niya, ayan, medyo naalog-alog na yung ano niya kasi sobrang sikip talaga. So, careful tayo sa pagbubukas dahil natatanggal pala to. Okay? So, medyo umangat din siya kanina.
So balik natin siya sa kanyang outer box na parang Christmas gift. So thank you po, coin picker. Maraming salamat po. Na-receive ko na yung item. And thank you po. Thank you po. Wala pong problema. And then yung dalawang item or pangalawa na natanggap ko rin kay coin picker ay ito pwede nating buksan kasi ano lang naman to na coin. Buti nilagyan din ni sir ng pareho ba sila? Hindi ata pareho. Ang laki ng coin. Yung coin capsule na ginamit ni sir hindi pareho. So ito na lang siguro yung gamitin ko dito. Yan, kasi pareho sila ng laki, at least uniform. Palitan ko na lang later on. So dalawa din yung na-receive ko na kasama dito sa PNB is yung MacArthur coins. Ito talaga siya coins, hindi na medal or token. Kasi meron silang value sa likod. Yun yung kaibahan nila. 1 peso, 1947. And 50 centavos, 1947. So, that year, dalawa yung pre-introduce niya ang Bangko Sentral, commemorating General Douglas MacArthur. Ayan. 1 peso at 50. Ngayon, check natin yung details. Unahin natin si 50 centavos. Andito ulit siya sa numista. 50 centavos. Silver. Ayun, composition niya is silver. 0.750. So, parang 75% yung ano pala nito, silver content. 75%. And then, ganda pa ng condition. Full luster. Ibig sabihin, hindi pa masyado siyang exposed o kaya nahawakan o kaya yung mga former na mga owners talagang kinip siya. Ayan, ang ganda ng mint luster ng barya. So, wag na natin siyang hawakan or i-clean or punasan ng towel or clothes kasi masasayang. Okay? So, dito sa numista, nakasabi dito yung details niya. 0.750 na silver and then yung copper nito is 0.250. So, 25% copper, 75% silver. So, yun yung metallic composition. May weight to siya na 10 grams, diameter 27.5, thickness 2 mm, round. Okay. So, yung ano nito, naka-feature Philippines, then yung sa ano yan, naka-feature dito, nakasulat, check, i-focus natin, ayan. Defender and Liberator of the Philippines. Liberator sila talaga. Kasi nga parang inano nila tayo, sinave down nila tayo sa mga Hapones during World War II. Kaya yan, Liberator yung ano nila. Defender and Liberator. Okay, ang ganda ng mint luster niya. Wow. So, si General Douglas MacArthur, yung naka-feature sa, sa harapan, sa likod. Oops, natanggal. Careful lang tayo na hindi mahawakan as possible. Ayan, nasa likod, nakasulat Philippines and then yung logo ng Republika ng Pilipinas at 50 centavos. Thank you po sir, napakaganda nitong 50 centavos pa. Full mint luster. And then, kung tingnan natin sa numista, yung mintage nito ay umabot ng 200,000 pieces. Ang dami pala. 200,000 pieces. And then, meron to siyang numista rarity index of 23. Ayun, so napakababa. 23 lang yung rarity index niya. Kaya yung price niya, although silver siya, pero hindi siya ganun kataas compared dito. Okay, sa PNB, ito siya, hindi siya silver. Gold plated lang. Okay, so gold plated lang. Pero nagkakahalaga ito siya, yung lumabas nito, unang labas nito, umaabot siya ng 1,400. Ngayon medyo bumaba konti, pero nung unang labas to siya, nasa 1,400. So, gold plated lang po or Nordic gold. While this one na silver, yung numista niya is 23, ito siya ay 95. So, yung price nito nasa, yung ganitong 50 centavos nasa 1,000, sa ngayon nasa 1,200 to 1,500. So, yun yung price nito sa ngayon. Pero mostly sa mga auction, nakukuha mo to siya ng mas mura, nasa 1,200 to 1,300. Pero pag i-for sale nila sa mga reseller, naaabot siya ng 1,400 to 1,500 plus shipping fee. Okay? So, doon nagmamatter yung rarity index ng numista. Kung mas mataas, ibig sabihin 95, mas maraming collectors ang naghahabol sa kanya compared dito sa 50.
centavos na silver. So isipin mo mas mamahalin dapat to kasi silver kumpara dito sa gold plated. Pero dahil sa rarity index, at least may basehan tayo. Ayan, nag-coincide din siya sa presyohan. And then yung sumunod na pinadala sa akin sir is yung 1 peso. Same lang yung detail nila actually. Ayan, same lang sila except sa 1 peso at mas malaki siya. So yung dito rin ganun din yung nakasulat. Defender and Liberator of the Philippines, Douglas MacArthur at General Douglas MacArthur. Tapos dito sa likod yung ano ng Pilipinas. Okay, ganun talaga sila. Philippines and 1 peso 1947. Ayan. So check natin sa Numesta tong 1 peso. Flash ko rin po sa inyo sa screen para ma-reference rin. So dito nagsabi na yung silver content ayan 0.9 or 90%. Mas mataas pa lang silver content nito. So ito siya ay 0.9 and then yung copper is 0.1. So 90% silver, 10% copper. Weight 20 grams, diameter 35.5, thickness 2.5, mas makapal siya kaysa dito. Ito 2 mm lang. Tama ba? 2 mm lang ata pagkatanda ko. Check natin. Okay. 2 mm, tama. 2 mm lang yung thickness nito. So mas makapal din siya. Mas malaki. Kasi 1 peso siya. So yung details lahat pare-pareho. Tapos yung mintage, yung ginawa nito ay 100,000 pieces. So yung isa, itong 50 centavos, 200 pieces yung ginawa. Ito naman siya ay 100 pieces. Tapos yung rarity index niya is 29, so mababa pa rin. Mga rarity index na below siguro 60. Baga, yung passing yung grade kasi kung sa school 75 yung passing, 'di ba? So kung below ka ng 75 o kaya meron kang 60 o 69, parang hindi na masyadong ano sa mga collector na flavorable. Hindi na masyadong masarap sa paningin nila. Lalo na ito 20, magkano siya? 23 is that 23 yung 50. Check ko ulit, balikan ko lang. Index niya rarity 23. Ito siya 29 tama. Check ulit 29. So 29, 23. So, masyadong mababa. Kahit sabihin mo pang 50. Tig 50 sila, masyadong mababa. Dapat at least nasa 80 pataas yun. Ibig sabihin nun, masyado siyang hinahabol ng mga collector pag yung rarity index niya ay mataas. So, comparing dito, na 95, so ibig sabihin, mas maraming collector ang naghahabol dito kahit sabihin mong hindi siya silver. Ito siya, 90% silver at mabigat na nga to siya. Naka ilang grams to siya. 35.5 20 grams. Ayan, napakabigat na niya. 20 grams. Then 90%. So almost malapit na siyang pure silver. Unfortunately, yung barya na to, ito yung epekto pag nililinis yung barya. Paano ba to siya buksan? Medyo masikip yung ano, ayan. So far maayos pa yung barya. Very fine condition kung ako yung mag-grade. Fine condition pa rin siya. Focus natin. Ayan. Okay, so still in fine condition. Wala namang akong nakitang malalalim na scratches, pero halata siyang nilinis. O kaya in-scrub siguro to ng towel or cloth or tissue like that. So far maayos pa yung coin. Subukan natin ilabas. Okay, careful lang tayo. Wag lang masyadong i-touch. So tinitingnan natin yung sa gilid. Kasi yung mga clean coin, madalas nahuhulog-hulog na yan. Ayan. May mga markings na siya na nahulog. So yan yung mga common nagiging encounter na damages. Very minor, napaka-minor lang naman. Kasi ayan sa appearance niya, yun kita na pag dito sa gilid. Kasi pag mga clean coin, palatandaan yan, most likely may mga nahulog-hulog yan siya. Pag nahulog, yan nagma-marking. Sana yung ano ko. Pwede kong i-point. Okay, ayun. So dito sa may gilid, ayan po, yun, nagmark siya. Ayan, may mga marking na nahulog yung barya. So yun yung common problem or common na ma-expect natin pag clean coin na yung barya. Ibig sabihin kasi, masyadong reckless yung may-ari. But so far, in general, very fine condition. Hindi naman masyadong ganun talaga, very minor lang yung damage niya. So focus natin, ayan.
wala lang siyang mint luster. Compare mo dito sa 50 centavos. Yun yung kaibahan pag naalagaan yung coin, hindi hinahawak-hawakan, hindi kinukuskus parati, nililinis-linis, akala nila nakakatulong. So kalaunan yung kintab ng barya, yung natural na kintab ng barya, nawawala. Okay, so pansinin niyo yung dalawa. So yung maliit, may mint luster siya, yung umiikot-ikot. O kaya tawag sa US, mga foreigner, cartwheel. Dito kasi sa atin sa Pinas, mint luster yung common term. Okay, dito sa 1 peso, wala na yan siya. Pero dito sa 50 cent, ayan, masyadong malakas. Sa actual, kitang-kita talaga. Yan yung parang gumuguhit-guhit. Dito, wala akong makita. Plain lang siya, kasi nga, nilinis na nila. Kinukuskus nila. O kaya nalagyan ba ng tubig, kung paano nila nilinis, hoping na kikintab or gaganda. But sa mga collector, hindi po yan siya masyadong appreciated. But so far, it's still in very fine condition. Binigay lang din to ni sir sa akin at very low price. Basta sa pagkakalam ko, yung presyuhan nito sa ngayon, last year napakataas ng presyo nito, itong dalawang set na to. Naabot to sila ng 4,500 last year. Pero pagpasok nitong 2022, especially month of bear, umpisa to siyang bumaba kasi parang medyo na pandemic yung mga tao. Yung budget nasa around 4,000 na lang ata to siya, 4,200 to 4,000. Okay, yun na lang yung price range niya. Pero dati umabot to siya ng 4,500. Sa mga auction, minsan nakakachamba tayo ng mura, nasa 3,800 pag nakachamba tayo. Okay, sa pag-isahan, ito siyang ganitong barya, nasa 1,500 pag binibenta isa. Ito naman siya nasa 2,000 plus. Madalas 2,000, hindi ako sure kung aabot to siya ng 2,500. I think pag-isahan, I think pwede pa, nasa price pa siya ng 2,500. Pero dati, yung pag ang gandang kondisyon talaga, naabot ng ganito, nasa 3,000 to yung ganitong barya na coin. Pero pag ganito na verify na lang siya, hindi siya uncirculated, nasa 2,500 yung presyohan. Ayan, wala na siyang kintab pero makinis naman po. Wala siyang yung major scratches. Merong mga hairline but still very acceptable. So thank you po sir Coin Picker, na-receive ko na yung mga item na padala nyo. Check nyo rin po yung website ni Sir Coin Picker. Napaka-legit po yung taong yan. Taga Sorsogon pala siya. Hindi ko na kasi yan tinanong pag nabili ako ng coin online. So hindi ko na tinatanong yung ganyang mga details nila kasi legit naman, alam naman namin mga na mga legit yung mga yan. Baga tiwala na kami. O kaya kung nagloko man, marami tayong contacts na pwede nating mahinga ng tulong para makontak siya bakit nagkaganon. I'm sure hindi nagluloko yan. Meron ng mga miscommunication pero hindi magluloko ang mga yan kasi masyado na nilang inalagaan yung kanilang mga pangalan. Okay, mas binavalue nila yung name nila. Lalo na ito si Coin Picker nang nakachat ko, masyado siyang sa yung takot siyang magkamali, kaya masyado niyang binigay yung detail. Dito tinanong ko kung ano yung mga problema. So lahat ng detail na kailangan ko malaman, finorward na niya, lalo na dito sa PNB. Sabi niya sagad sa akin, diniretso na, sir, yung nito may scratches. Yung capsule. Yung coin wala. Actually, nabuksan niya to. Di ko lang paano buksan. Kasi yung original na capsule, talagang mahirap to siya buksan. Pero siya nabuksan niya. Yung ko lang. Pero yun nga, diniretso niya ako na may mga scratches to. Wag pong mag-expect ng sobra. So far, pag nakita ko sa actual, sa picture talagang sobrang parang malala yung condition. Pero sa actual, hindi naman pala. So, maraming salamat po, sir. So, legit po yan si Sir Coin Picker. Siguro much better i-compare ko siya sa isa ko na flawless. Meron ako isa dito, check natin sa isang PNB ko. Okay, thank you for patiently waiting. So, kinuha ko lang yung mga meron din ako dito para ma-compare natin. Okay? So, unahin natin yung PNB. Yung na-receive ko galing kay Coin Picker. Yan yung nakabukas na. And then, ito din yung akin. Ayan, ganun talaga yung lagayan nila. Parang Christmas gift. May mga ribbon.
Okay, so dito pala sa akin, ayan. So, dito pala sa akin, mas ano siya, kita yung ano, PNB. Ngayon ko lang din to napansin at ngayon lang kasi ako nagkaroon ng dalawa, kaya ngayon ko lang sila na-compare. Dito, mas matingkad yung kulay blue niya, while this one, medyo, siguro medyo, hindi siya ganun katingkad, pero parang nag-dark blue na siya, parang nadumihan or I don't know. And then yung sa marking niya, mas malinaw tong isa kaysa dito, yung na-receive ko ngayong bago. Okay, baliktad natin position, baka sa ilaw lang. So hindi talaga, mas malinaw yung luma ko. So ibig sabihin, mas maganda yung condition nito. Ayan, hindi ko sure kung kita nyo, ayan, pero nababasa talaga dito. PNB, and then Century of Excellence. Nakatago lang kasi ito sa akin. Kaya hindi ko lang masyadong nailalabas. Okay, pagbukas, okay, parang masikip pa rin. Medyo careful lang tayo. Ito mas matigas pala. Grabe. Ngayon ko lang to sila na ano ulit. Masyado siyang fit. Bawal naman nating pilitin. Ayan. So, ito yung isa ko. Yung meron ako dito. Mas makompare natin na excellent yung condition niya. Pag i-compare natin, ganun din. Matigas. Okay. So, yan po yung kaibahan nila. Ito siya yung na-receive ko galing kay Conpicker na binigay lang sa akin ng very low price. Napaka-friendly price. Okay, compared dito sa isa, mas maganda talaga condition niya kasi flawless siya. Kanino ko ba ito na-receive? Hindi ko na matandaan sino yung seller ko dito. Okay. So, comparing the two, dito may scratches talaga. Mapansin nyo agad yung scratches nila. Ayan, focus natin. So, while this one, clear talaga siya. Pwede siyang yung pagka-mirror finish niya o kaya proof, napaka-flawless compared dito sa isa. Which is, honest naman tong dineclare din talaga ni Sir Coinpicker. Kaya, binigay niya sa akin low price. Sabi niya, sir, mura na to masyado kasi ganito yung mga condition ng coin capsule. Actually, sa coin capsule lang to. Ayan, pati sa likod. Ayan. Kaya take note na lang tayo mga kabarya sa mga nagkokolekta nito. Ingatan natin pati yung mga coin capsule kasi yung coin capsule na to wala po tayong nabibili sa commercial o kaya sa online. Wala tayong mabibili nito yung galing. Meron tayong mabili, yun nga, yung saan yung barya. Okay, meron tayong mabili like this, pero ibang-iba talaga yung original, yung galing sa Bangko Sentral. Hindi talaga magkatulad. Ang kaibahan dyan, kung mapansin nyo, ayan, mas manipis yung sa Bangko Sentral, mas makapal. Walang ganito kanipis na commercial. I'm not sure kung meron, pero matagal na akong naghahanap, wala. And then, yung edge nito, mas smooth kung hawakan mo. Dito, mas sharp sila kasi nga, mas makapal din sila. Okay, so ibang-iba talaga yung original na capsule. Bihira tayo makahanap ng ganitong capsule. O kaya, I'm not sure kung saan talaga makahanap, kaya ingat na ingat tayo dito. So yan yung pagkaibahan nila, pinagtabi lang natin. So ito yung flawless, masabi nating 98% yung condition, while this one nasa 85%. So far pasado pa rin siya. Yun lang yung ano niya. Comparing to the price, wala na akong masabi dyan kasi mababa masyado binigay ni sir. Yan, pareho silang fit. And yun nga din, yung kapansin-pansin dito, tingkad na tingkad yung pagka-blue niya, halatang parang bago or naalagaan, while this one parang nangingitim na yung pagka-blue. But so far, everything is okay. So thank you po. Naging dalawa na yung aking Philippine National Bank Century of Excellence coin, commemorative coin o kaya token, sabi dito sa Numista. Sa ibang collector, tawag nila medal. At anyhow, thank you so much po sir. Maraming salamat po. Yun, may mint luster pa lumalabas dito. Yun. Nagpakitang gilas agad siya. Naitabi sa ibang barya. May mint luster. This one, meron ata din kaso lang hindi kita dahil yun nga may mga scratches yung coin capsule niya. Well, this one wala talaga, flawless. Ayan, kitang-kita. Okay. Hindi ko sure kung kita nyo pero dito kitang-kita ang ganda ng mint luster niya. Yung nag-iikot-ikot na ilaw sa barya. Ayan, focus natin. Ayan. Ayan po. Yung meron po siyang mint luster, yung gumuguhit-guhit na liwanag, parang Ferris wheel o cartwheel. So yan po yung mint luster nila. Tandaan, hindi pa nabuksan or nahawakan. Ito kasi nakita ko to sa
picture ni sir, nabuksan na niya yung capsule. So, kaya tinanong ko agad siya kung bakit nabuksan mo yan. So, most likely, yun yung dahilan kaya nawala yung mint luster. I'm not sure. But anyhow, ngayon sabi ko, wala akong masabi dito dahil binigay ito masyado ni sir sa bagsak presyong halaga. Okay, so thank you so much sir, coin picker. So, balik na natin sila sa mga respected na ano nila. Yun lang, meron siyang ano na. Ayan, pasensya na, medyo maarte ako. So, ganun talaga pag collector tayo dahil iniingatan natin lahat ng mga na lumang bagay kasi mga luma na dapat masela na sila. Okay. So, napakaganda ng outer box nito. Parang pang Christmas talaga. So, thank you po, coin picker. So, dalawa na sila sa mga collection ko. At ito naman, kumuha lang ako ng isa. Marami na ako nito. Parang ilan na ba yung General MacArthur ko na silver. Pero ito yung pinaka-tsada ko para ma-compare lang natin. Ayan. So, ito siya yung mga perfect condition. Check natin yung 50 cents. So, pasok sila. Parehong magaganda. Okay. May mga mint luster. Ganun din yung 50. Ayan, mint luster. Ang ganda. So, unlike this one, wala talaga siyang mint luster. Pero, ayun yung palatanda na clean or nilinis. But anyhow, napaka okay naman yung condition niya. Yun nga lang, syempre, mas gusto natin yung may mint luster. Paano ba yan? Hirap siyang ipit na ipit siya kasi. Ayan. Ayan. Para matabi natin ng maayos. Ayan. So, yung isa may mint luster, pansin nyo, yung gumuguhit-guhit na liwanag, while this one, wala na. Okay, so yun yung palatandaan na unclean or untouched or tinatawag nating uncirculated pa yung barya. Madalas na term na ginagamit ng mga collector basta may mint luster. Pag this one na kasi, either BU or kaya clean or very fine detail. Yun siya na. So yan po silang dalawa, kaibahan. Kasi yung original, yung ano talaga nito, magandang kondisyon. Kasi may copper siya. So, mapansin nyo, medyo yellowish siya talaga. Kasi 10% copper, 90% silver. Pero pag linisin natin siya ng linisin, nawawala yung pagka-yellowish, lalabas yung pagkaputi na lang niya, silver na lang talaga. Yeah, I think ganun yung... Kasi pansin nyo, pansin ko nito sa actual, yung mga unclean or uncirculated na mga MacArthur, medyo yellowish sila. Pero pag cleanin mo na siya, ayan na, maging white siya na parang dull o kaya parang patay na puti. Parang silver lang talaga. Okay? So, yun yung palatandaan ko na hindi nalinis yung coin, yung medyo yellowish yung pagka-color ng barya. Yung lagayan na to, nabili ko lang online kasi maganda sila dyan pagtabihin. Ayan. So, 50 and 1 peso. So, yung na-receive ko kay sir, ito rin siya. 50 and 1 peso. So, thank you po sir. Maraming salamat, coin picker. Na-receive ko yung item in good conditions at napakabilis nitong dumating. So, maraming salamat po. At sa mga kabarya po, maraming salamat sa panonood. Please subscribe din po yung channel ko. Maraming salamat po sa suporta ninyo. And good luck po and God bless. God bless. Maraming salamat. Thank you mga kabarya. Thank you.